What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. Kamusta kayo? At ngayon ay magsisimula tayo sa ating pagbablog, okay? At ngayon ay pwede kong ituro sa inyo, okay, yung aking mga experience sa aking pagninegosyo. Ngayon talakayin natin kung paano nga ba tayo mag-exercise kahit may business tayo. Okay, so makita nyo sa ating thumbnail, ay tayo ay nagbabasketball, nag-exercise kahit may business tayo. Okay, siyempre, una-una dyan, number one is time management. Okay, so dapat may systematic na yung business nyo. Okay, kumbaga meron ka ng marketing system, sales system, accounting system, operational manual system, and syempre meron kang secretary na magre-report kung anong nangyayari sa business mo. Syempre sa una medyo mahirap pa yan, mahirap pang gawin yung systems na yan. Pero kapag meron ka ng system sa business mo, kayang-kaya mo nang mag-exercise syempre. Kasi bibigyan mo ng time yung pag-exercise sa sarili mo. Kahit na maglakad-lakad ka lang, okay, mag-basketball ka, mag-gym ka, kasi kailangan nating alagaan yung sarili natin. Kung wala tayong energy at hindi tayo healthy, mahirap. Okay, sabi nga nila, okay, health is wealth. Okay, ang ating kalusugan ay mas mahalaga kaysa yung sobra yung work natin, wala tayong exercise, okay, hindi tayo makapagtrabaho ng maayos kapag may sakit tayo. Okay, masakit yung ulo mo, wala, distracted ka because of your health. Okay, kaya kailangan natin na alagaan yung sarili natin. Siyempre, number one, kailangan nating manalangin sa Panginoon. Kasi kung wala ang Diyos sa buhay natin, hindi tayo magiging healthy. Kasi ang Diyos lang ang nagbibigay ng good health sa atin. Kasi siya ang gumawa sa atin, okay? Siya yung nag-iingat sa atin, siya yung may control sa buhay natin. Kaya kailangan natin magpasubmit sa Panginoon. Pagising natin, pray tayo sa Panginoon, magpasalamat tayo kasi binigyan tayo ng panibagong buhay. Okay, number two, magbasa tayo ng Bible para kung ano yung pwede niyang sabihin sa inyo is kakausapin tayo at the same time para ma-encourage tayo at ano yung pwede nating i-apply ngayong araw. Ganun yung aking daily routine. Kapag ako ay pagkagising ko, nagpipray ako, salamat sa panibagong buhay, maging productive ako ngayon. Okay? Tapos magbabasa ako ng Bible. Okay? Kasi two ways of communication. Lahat ng mga sinasabi ko sa vlog ko, kung gusto mo makausap ang Panginoon, kailangan mo mag-pray. Okay? Kung gusto mo namang kausapin ka ng Panginoon, kailangan mo magbasa ng Bible. Dahil ang Bible po ay yan yung manual ng buhay natin. Okay? Sabi ko sa Bible na yung pag-exercise o kaya yung pangkatawan is a little one lang yan. Parang konting yung parang konting mailalagay lang, konting increase lang yan sa katawan natin. Pero kapag inuna natin yung pang-spiritual, okay, yung spiritual na pag-gym, spiritual na pag-basketball, magbabasa natin ng Bible, unahin natin ang Panginoon, mas magiging healthy tayo. Okay? Kasi yung katawan natin is hindi importante yung pag-exercise, pero kailangan lang natin i-balance. At the same time, mas mataas yung spirituality, tapos susunod na dun yung pag-exercise. Ako po ay naglalakad din ako minsan. Okay, maglalakad ako. At the same time, double purpose, bibigyan ako ng babasahin. Okay, sa mga gustong magbasa. Okay, kasi kahit papano, kahit hindi ako yung nakapag-gym, hindi ako nakapag-basketball, everything, nakapaglakad naman ako. At the same time, yung environment, okay, nakita ko, naging nalangap ko yung magandang simoy ng hangin. Kasi, mas maganda na kailangan din nating lumabas. Hindi lang tayo yung nasa loob. Kaya, number one, okay, kailangan natin na mag-meditate, okay? Kailangan natin mag-pray. Number two, tayo ay magbasa ng Bible. Tapos, doon tayo mag-exercise. Yun yung kailangan natin sa buhay natin. Kasi, kailangan natin maging healthy. At the same time, dapat mas mataas yung spiritual health natin. Kasi, ang Diyos lang nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng wisdom, okay, para magpatuloy sa buhay. Kasi dito sa buhay natin is napaka-grabing problema. Okay, maranasan mo yung up and down. Okay, minsan nasa taas ka, successful ka, may mga narating na sa buhay. Pero may time din na babagsak ka. Okay naman, yung gulong, parang yung gulong, okay, nasa taas, nasa baba. Minsan nasa baba ka, kunyari, nandito ka na, may narating ka sa buhay. Tapos merong mas mahigit na nakakon sa'yo, naka-peak, okay, sa kan mo. So ngayon, nasa baba ka ulit. Okay, pero ang gustong sabihin ng Panginoon, sabi nga sa Bible na, humble yourself in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Kailangan, consistent tayo na nasa ibaba. I mean, nagpapakumbaba. Kasi yung paradox ng Panginoon, kapag may kaaway ka, mahalin mong kaaway. Okay, kapag yung ikaw ay nagpapakumbaba, tinataas ka ng Panginoon.
Okay, tapos love your enemies pag may kaaway ka, 'di ba? Yung parang sinabi ko sa inyo kanina. Ano pa? Meron pa yung parang kailangan mong pagbeto ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, okay? Kahit na ganun yung ginagawa nila sa iyo, batuhin mo pa rin ng tinapay, batuhin mo ng pagmamahal. Okay, hindi ka nila ina-appreciate, mag-appreciate ka pa rin, okay? Hindi ka binate sa birthday mo. Okay, batiin mo pa rin sila kahit na hindi ka binate. Ganon ang Panginoon. Bakit? Ako as my observation po is kapag yung kumbaga what you sow, you reap. Sabi nga sa Bible kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo, time will come. Kaya wag tayong magtanim ng sama ng loob. Patawarin natin sila, especially malapit na yung Christmas. Okay? So, kailangan natin na magtanim ng kabutihan para sa Panginoon, para mag-glorify ang Panginoon. Kaya nga, ang kailangan natin, kung gusto natin mag-exercise, gusto natin maging healthy, syempre, kailangan natin magtanim ng exercise. Maglakad-lakad tayo, okay, mag-gym tayo, everything. Tapos, aanihin natin yon. Syempre, huwag natin kakalimutan yung pinakamalaga sa buhay natin. Kung gusto natin maging healthy, yung ating spirituality, okay, kailangan natin na manalangin at magbasa ng Bible, maglingkod sa Panginoon, para meron tayong marip, time will come. May reward tayo sa langit, time will come. Para hindi lang tayo, walang purpose dito sa mundo. Wala tayong ginawa dito sa mundo. Kailangan natin magtanim at magtanim. Kasi, magbabounce back yan okay? Di ba, meron na time na pag yung parang kinaaway ka nila, o kaya meron kang ginawa sa kaawa. Meron silang ginawa sa inyo, okay? Di ba, parang gusto natin bumawi, di ba? Ganon din sa giving. Okay, meron akong nabasa na libro na kung gusto mong magkaroon ng dollar, okay, magbigay ka ng dollar. Okay, kung gusto mo ng bahay, magbigay ka ng bahay. Kung gusto mo magkaroon ng kotse, magbigay ka ng kotse. Okay? Ako po, meron akong kwento sa inyo na meron akong motor dati, Mio Sporte. Okay? So, may nagkagulo-gulo yung buhay ko. Okay, nalugi-lugi yung mga business ko. Naging collateral ko yung motor. Tapos, yung agreement lang namin na ibibigay ko is yung parang laptop to cellphone. Pero ang masakit doon, ginawa nila is nilak nila yung motor. So ako naman, sinabi ko rin naman sa inyo na pag yung nalugi yung business, yan yung bibigay ko sa inyo. Pero yung parang nakakalungkot lang doon is yung parang usapan namin na yung cellphone tsaka computer lang yung kukunin na collateral. Okay, nilak na lang yung motor. Nakakalungkot. Pero nangungusapan pa yun sa akin na sige, bigay natin yung motor. Dahil sinabi naman natin yan dati, hindi dahil sa pinag-usapan namin nung yung talagang ngayon, parang ganun. So, ang nangyari, nilak na yung motor ko. Tapos, nag-giveaway na lang ako. Okay? So, dahil nalugi yung business, kailangan nila yung pera, binigyan na lang natin. At hindi ko alam, okay, ang nangyari, okay, nagkaroon ako ng bagong motor. Okay? Yung motor ko is Honda Click 160. Okay? So, mas maganda yung pinalit sa atin. Kasi, pinabayaan natin, binigay na lang natin yung motor. Bagamat parang yung parang palit sa pera nila o mga naluging business. Pero pag nalugi kasi yung business mo, dapat wala na Pero dahil nga concern tayo, okay, mahal natin sila, binigyan natin yung motor. Kaya nagkaroon na tayo ng bagong motor na 160 Honda Click. Kaya kung gusto natin na magkaroon ng magandang buhay, okay, kailangan natin na magtanim. Okay? So, kung ikaw may business ka, okay, magtanim ka lang. Kailangan mo mag-effort. Ngayon, meron tayong ginawang libro, okay? So, kung gusto nyo pong madagdagan yung knowledge nyo, meron akong ginawang libro na Negosyo Reality, ang totoong muka sa pagninegosyo bago ka simula ng sarili mong negosyo. Yan. So, kung sino mag-order, nasa description yung link ng aking Facebook page, official Facebook page, o kaya nakapin doon sa comment section. Okay? Medyo may kamahalan nito, pero itong libro na to, okay, makakatulong din sa inyo kung mag-i-start ka pa lang ng bagong negosyo. Kung matagal na ng negosyo, pwede rin na supportahan mo ako, okay, for our bigger project, okay, para sa ating mga gagawin pa in the future, ating community. Pwede mong i-display kagaya nito. Yan. So, sana nakatulong sa inyo. Don't forget to like, share, subscribe. Ingat-ingat po tayo, and dito muna tayo. See you on my next vlog. Bye-bye.